So, good day everyone. For today's video, we will be discussing bond investment, specifically for trading securities at amortized cost and FVOCI. So first, dito muna tayo sa theory. And ang i-discuss ko muna is yung sa initial measurement. Why? Kasi yung subsequent measurement, madi-discuss natin as we go on sa mga problems. And doon na lang natin siya banggitin isa-isa. First, dito muna tayo sa trading security and FBPL or fair value through profit and loss. Kapag yung dalawa na to, yung minimeasure natin, dapat yung fair value lang yung kasama dun sa acquisition cost, and yung transaction cost and other expenses immediately capitalized as expense sila. While kapag naman at amortized cost or FVOCI, dapat yung fair value and transaction cost ipag-a-add natin para makuha natin yung acquisition cost. Magbigay na lang tayo ng example. 100,000 yung fair value with inclusion of 20,000 transaction cost. So, dito sa example na to, with inclusion, ibig sabihin, naka-include na yung 20,000 transaction cost doon sa 100,000 na fair value natin or market value. Which means na kapag ang minimeasure natin is yung trading securities and FBPL, ang magiging acquisition cost natin is 80,000. Ayan. Dahil nga, inaalis natin yung transaction cost kapag yung dalawa na to yung minimeasure. Well naman, kapag yung 3 and 4 or yung at amortized cost and FBOCI, magiging 100 siya. Wala na tayong i-add kasi nga included na yung transaction cost. And wala din naman tayong i-minus. Next naman, kapag yung 100,000 na fair value natin, ang sinabi niya is plus transaction cost of 20,000. Kapag ganito naman, ibig sabihin nun, hindi pa included yung transaction cost dun sa fair value. So, kapag yung 1 and 2 or yung trading securities and FBPL, ang magiging acquisition cost natin is 100,000. Well, kapag naman yung 3 and 4, ang magiging acquisition cost natin is 100,000 plus 20,000, which is 120,000. Ayan. So, that's all for our theory. And kagaya ng nasabi ko, yung subsequent measurement, i-discuss na lang natin kapag dumating na tayo sa trading securities. So, ngayon napunta tayo sa first problem natin, which is about trading securities. Here is our problem. An entity purchased 3 million face value 9% 3-year bonds at a market price of 2.8 million plus transaction cost of 25,000 on May 1, 2021. The securities pay interest semi-annually every May 1 and November 1 of each year. Assume that the bonds investments is to be held for trading. So here makikita nyo, inayos ko na dito yung magiging nominal rate natin. Why? Kasi nga, sabi dun sa problem, semi-annual yung pag-pay ng interest. So, dahil semi-annual siya, dinivide lang naman natin yung 9% sa 2 para makuha natin yung 4.5%. And dito, sinagot ko na rin yung number 1. What is the amount of investment to be capitalized? Kagaya nga nung diniscuss natin sa theory kanina, kapag trading securities or held for trading yung financial asset, ibig sabihin nun, hindi included yung transaction cost doon sa acquisition cost. Therefore, ang initial measurement natin is 2.8 million. So, dun tayo sa second requirement, create a journal entry for each transaction.
So, kung mapapansin nyo, may mga additional information tayo na i-discuss din natin further mamaya. So, for our journal entries, first, we have on May 1, 2021. Lagay ko na lang to dito. Ngayon, sa May 1, 2021, ito yung acquisition date natin. Ang i-record natin dito is yung trading securities, yung transaction cost natin kasi nga immediately capitalized as expense siya, and cash. So, it will be equal sa yung transaction cost sa 2.8 million. Ito naman is sa 25,000. And here is pag-a-add lang natin yung dalawa na to. Next, pumunta naman tayo dun sa pagbabayad ng interest. First payment ay ang first natin na marireceive na interest income is November 1. So, lagay lang natin dito. November 1, 2021. Paano ngayon tayo magre-record ng interest income? So, first, yung cash, then mabibigyan tayo or madadagdagan yung cash ng entity. Then, interest income. And ang formula for interest income is yung face value or face amount, multiply lang natin sa nominal rate or NR, nominal rate. So, try natin yung 3 million. Multiply lang natin sa nominal rate which is 4.5%, 135,000. Then, copy lang natin. Ayan, so nakapag-record na tayo for November 1. Then ngayon, magre-record naman tayo ng adjusting entry kasi nga, kailangan din natin mag-record ng accrued interest receivable for the end of each year. So here we got December 31, 2021. And i-record natin is yung accrued interest receivable. And interest income. Para sa yung accrued interest receivable, first, i-compute muna natin bago ko sabihin. 135,000, which is yung constant na interest receivable natin, ay interest income natin, i-multiply natin sa kung ano yung difference ng months ng November 1 to December 31, which is November 1 to November 31 and December 1 to December 31, 2 months. Then divided by 6. Bakit hindi divided by 12? Kasi nga, semi-annual siya. So, ayan, nakuha natin. 45,000. Next, January 1, 2022. Bakit meron tayong January 1, 2022? Kung meron tayong adjusting entries, syempre, may reversing entries tayo. So, i-reverse lang natin to. Ayan. Ngayon, i-summarize ko lang dito yung journal entries natin. Kasi kagaya nga nasabi ko sa inyo, yung mga journal entries natin for interest income is pare-pareho lang. Oops, i-type ko na lang. Sabi ko nga. Interest cash. Cash pala siya. Tapos dito, interest income. Then, ilagay ko lang yung November 1 just for us to compare.
Then, yung May 1, 2021, as stated sa problem, dalawang beses magpipay yung interest, which is November 1 and May 1. 2022 na siya. Then, November 1, 2022. And same na 135,000 pa rin yung tatlong transaction na to. Ayan. So, after natin mag-record ng hanggang November 1, 2022, punta na tayo doon sa second detail ng problem natin. Lagay ko lang siya dito. Which is on December 1, 2022 daw, 30% of the bonds were sold at 105 plus accrued interest. So, paano yung gagawin natin for December 1? First, hanapin muna natin yung selling price ng bonds. Which is yung 3 million. Imumultiply lang natin to sa 105%. Tapos, multiply ulit sa 30%. Isa-isay natin. 3 million yung face amount ng bonds natin. 105% stated siya sa problem. 105% yung parang pinaka-selling price or kung anong percentage natin siya nabenta. And 30%, ito naman yung portion ng bonds na nabenta. Ibig sabihin, may remaining pa na 70% doon sa entity. Then, yung carrying amount ng bonds or ng trading security. So, ang carrying amount, iyan lang yung pinaka-recent na fair value na binigay doon sa problem or nakita natin or na-record natin doon sa problem. Here, wala pa naman tayong changes sa fair value. So, therefore, yung initial measurement pa rin yung fair value natin, which is 2,800,000. So, i-multiply lang natin to sa 30%. As kagaya nga ng sabi ko kanina, ang hinahanap lang natin yung amount, yung portion na nabenta. And that's why meron tayong gain on sale of investment. Kapag negative, loss on sale of investment. Gain on sale of investments. Next, plus accrued interest daw. So, ibig sabihin, kailangan din nating hanapin yung accrued interest for December 1. Paano? Kagaya lang ng ginawa natin dun sa pagre-record ng adjusting entries kanina. So, accrued interest. Yung constant natin ng accrued interest, 135,000. I-multiply lang natin sa 30%. Then, i-multiply ulit natin sa kung ilang months yung difference ng November 1 sa December 1, which is 1 and over 6. Bakit sa November 1 yung difference? Kasi dito tayo recently or yung pinaka-recent kung kailan tayo nag-journal entry for interest income. So, ito na yung sagot. I-clear ko lang to. Ayan, may pagka-OC ako. So, ito na yung accrued interest natin. Next, na nakuha na natin accrued interest. Ngayon, mag-record na lang tayo. First, yung cash. Yung cash is equals to selling price plus yung accrued interest natin. Then, ang mga nasa credit natin is yung trading securities. Yung interest income. At saka yung gain on sale of investment. So, kapag loss siya, dapat sa debit side siya.
Trading securities natin, nakuha na natin kanina yan, yung 840. Next, yung interest, ito lang yung 6,750. And yung gain on sale is yung 105,000. Yan, so, nag-equal naman sila. Next, mag-record naman tayo for December 31, 2022. Oh, speaking of, nakalimutan ko kung bakit mahalaga din na alam natin na nagre-record tayo ng accrued interest income. Kasi minsan sa mga problem na binibigay sa book or ng mga prof, mayroong tanong na how much is the accumulated interest income for 2021? So ito, kapag sinabi natin accumulated, hindi lang yan yung mga na-record na natin na interest income. Kasama dyan yung mga accrued. That's why, ang magiging sagot mo dito is 135,000 plus yung 45,000. That's why kailangan dapat maalala natin yung end of the year. Kung sa mismong problem hindi niya binanggit, automatic pa rin yun na may adjusting entries tayo for that. And kasama siya for accumulated interest. Meron din dyan yung accumulated amortization, pero mamaya natin pag-uusapan yun. Balik tayo dito sa December 31, 2022. So, kagaya ng sinabi ko, accrued interest receivable ulit tayo. Then, interest income. Ngayon, same lang naman dun sa 45,000 dapat. Move ko lang to. But, ang difference ngayon dun sa 45,000 is 70% na lang yung remaining bonds natin dahil nga dun sa sale. So, 31,500 na lang yung accrued interest receivable natin for that. And here. So, next. Meron daw tayong changes sa fair value. Ang fair value natin for December is ang fair value natin for the end of the year 2022 is 102 na. So, paano yon? Almost same lang din dun sa almost same lang din kung paano natin ginagawa yung sale ng bonds. Ang kaibahan lang dito, hindi gain on sale yung hinahanap natin. Directly, ang hinahanap na natin is yung unrealized gain or loss dahil nga dun sa pagtaas or pagbaba ng fair value. So first, hanapin nga natin yung fair value at 2022, which is yun nga yung tinutukoy natin today, which is yung equals to dun sa face amount na 3 million. Imumultiply lang natin sa 70%, huwag kakalimutan, dahil 70% lang yung remaining na bonds, as i-multiply ulit natin sa 102% as stated dun sa problem. Next, hanapin naman natin yung carrying value. Ngayon, for carrying value, wala pa namang nababago dun sa carrying value natin na 2.8 million pa rin siya. So, yung 2.8 million, imumultiply lang natin sa 70%. Then, ipagsasubtract lang natin yung dalawa. So, we have a gain on unrealized gain na 182,000. I-record lang natin yan. This is trading securities, then unrealized gain sa credit. Then baliktad naman kapag loss tayo. Unrealized loss sa debit, then trading securities yung credit. Ayan.
Yan. So, nahiraos na natin yung December 31. Copy lang ulit natin yung journal entry for December 1, which is yung reversing entries. 2023 na tayo. Which is interest income tsaka accrued interest receivable. Copy lang natin yung amount, which is 31,500. Then dito, same lang naman. Copy lang natin to. Magre-record lang ulit tayo ng journal entries for the interest income naman. Ang difference lang is, ang record na natin is May 1, 2023 and November 1, 2023. Anong difference nila? 70% na lang yung remaining sa atin na bond. So, yung 135,000 na interest income natin, imumultiply lang natin yan ng 70%. Yan, then copy lang natin. So, itong second detail, second information sa problem natin, iiwan ko na sa inyo to study on your own kasi same lang din naman sila ng process. Pumunta na tayo dun sa requirement number 3. Which is, ang tinatanong niya, what if assumed that the bond investment was bought on August 31, 2021 and will end on May 1, 2024? How much is the accrued interest at the date of acquisition? Madali lang naman to. Ang inaano lang dito, ang pinapertain ko lang sa problem na to, kaya gusto ko siyang ibigay sa inyo is magkaiba yung date of acquisition kung kailan mo na-purchase, kung kailan na-purchase ng entity yung bonds, at saka kung kailan talaga nagsimula yung bonds or yung bond investment. Here, nagsimula yung bond investment kung susundan mo yung problem nung May 1, 2021. But, nabili lang siya ng entity nung August 31, 2021. So, ngayon, meron siyang accrued interest na kukunin natin. So, una, kunin natin yung interest income. 2021 to, hindi pa tayo nakakapag-sale ng bond dito, interest income, which is yung 135,000. Then, kukunin lang natin, kagaya kanina, yung difference ng month ng mula May 1 hanggang August 31. So, May 1, May, June, July, August, 4 months. So, 4/6. Imumultiply lang natin yan, 135,000 times 4/6. So, equals to 90,000. Therefore, ito yung accrued interest natin kung sakali man na bibilin natin yung bonds nung August 1, 2021. So, to continue our discussion, nasa pinaka-favorite na tayong topic ng mga students, bonds at amortization. Actually, mas favorite ata nila yung effective rate with interpolation. So, wala na akong maisip na problem. Kaya nagbigay na lang ako ng given. Pero, lagi naman ganito lagi. Ina-identify natin yung face amount, yung nominal rate, yung yield, tsaka yung periods. And ako, gusto ko rin na lagi kong iniisa-isang ganito yung given para hindi ako nalilito mag-compute kapag kailangan ko na mag-compute. So, going back, dito tayo, ang face amount natin is 3 million. Nominal rate natin is 8%. Effective rate or yield natin or market rate natin is 10%. Our period is for 3 years semi-annually, which means ang period natin talaga is 6. While dito naman, dahil nga semi-annually tayo, i-divide na natin by 2 lahat para hindi tayo nalilito mamaya. And kunin na natin yung interest natin, which is yung face amount times yung nominal rate.
Ayan, para tinitingnan na lang natin yung mga yan mamaya. So, yung box na to is gusto ko na matutunan yung i-distinguish kung paano malalaman at first glance pa lang kung discounted ba yung hinahanap natin or yung discounted amortization ba yung hinahanap natin or premium amortization. So dito, para ang pinakamadali para ma-distinguish natin yung dalawa, especially kapag wala pa naman tayong carrying amount or face value is kapag yung nominal rate greater than sa ER, ibig sabihin nun, premium yung hinahanap natin. While kapag ang NR is mas mababa sa ER, sabihin nun discount. So here in our example, yung yield niya or yung effective rate niya is 10% while yung NR is 8%, which means discount yung hinahanap natin. Now, pumunta naman tayo sa initial measurement ng ating bonds. First, lagay natin dito yung face value or face amount. Then, dito naman yung interest. So, ano nga ba kung paano nga ba tayo magko-compute for the fair value or the initial measurement of bonds? Dito, first, kailangan natin yung mga rate na i-multiply natin para sa face value at saka sa interest. So, for face value, ang kailangan lang natin is 1 plus ER raised to negative N. Ayan. Then, para naman dito, medyo mahaba siya, pero kung sa calcu natin titingnan, it is 1 plus ER tapos raised to negative N tapos GT. Ayan. Sa calcu to hindi to nagagawa sa Excel. Walang GT sa calcu. I mean na GT is, papakita ko na lang mamaya. So first, lagay muna natin dito yung face amount natin na 3 million and yung interest natin na 120,000. Then, kunin natin yung mga rate nila. So, 1 plus ER is 1.05. Tapos, erase natin to 6, negative 6 kasi yun yung period natin. So, nakuha natin is 0.74. Next naman, 0.75 if i-round up. Next naman is, paano siya kapag sa Excel? 1 minus 1 plus yung ER natin, which is 0.5, raised to negative 6 ulit. Then, divide lang natin to sa ER natin, which is 6% or 0.05. Ayan. So, i-multiply lang natin yung dalawa na to. And kapag pinag-add natin yung product natin doon, makukuha na natin yung initial measurement, acquisition cost, or kung ano man gusto nating tawag. Pwede rin carrying value. Initial measurement. Ayan. So, wala naman tayong transaction cost. So, wala tayong ibang i-add dyan. Pero kung sakali man na may transaction cost, pagkatapos nating makuha yung fair value na to, a-add lang natin yung transaction cost. And that will be our acquisition cost. So, itong box na to, ilalagay natin dito yung shortcut, which is, ikakopy ko na lang. Here, ito yung shortcut natin. Ngayon, turuan ko muna kayo kung paano gamitin yung shortcut na yan. Ito yung shortcut sa pagkuha ng fair value. Kumbaga ba, shortcut natin yung buong formula na to. So, stop sharing ko muna. Here yung calcu ko. Hindi ko alam kung
kung naka-mirror ba siya kapag nakita nyo or nakabaliktad. Pero sasabihin ko na lang lahat ng i-input ko kung sakaling na malilito kayo. First, dun sa shortcut natin, kung na-screenshot nyo man or makikita nyo naman mamaya, kailangan muna natin kunan yung 1 plus ER raised to n GT. Paano yon? 1 plus ER, 1.05 kasi 5% yung ER natin. Then, yung negative raised to negative n is raised to negative 6 kasi 6 yung period natin. So, divide 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pindutin natin yung GT. Ayan. And kung nakikita nyo, ito rin yung rate na kailangan natin para na i-multiply natin sa interest. So, ayan. 5.76 kapag ni-round off. Ngayon, i-multiply mo to sa difference nung NR tsaka ER. Tandaan nyo, dapat positive yung difference nila. So, pwedeng ER minus NR or NR minus ER. So, here, ang NR natin is 4%. Well, ang ER ang nominal rate natin is 4%, while yung effective rate naman natin is 5%, which is kapag pinag-subtract natin 1%. So, i-multiply ko lang sa 1% yung nakuha ko kanina. Yan na yung rate natin. I-multiply lang natin to dun sa face value natin, which is 3 million. Here. Kapag in-equals natin yan, i-m plus muna natin, set aside. Then, yung kunin na ulit natin yung face amount and i-minus natin yung nandun sa memory, which is yung nakuha natin kanina. And makukuha na natin yung mismong carrying value ng hindi ka nag-add or subtract or nagbo-ballpen para lang makuha yung mahabang solusyon na yun. Ito, so babasahin ko siya kung sakali man na nakabaliktad sa screen nyo. 2,847,729.24. Ganun siya kapag naka-round off. So that's the easiest way. Share screen ulit natin. Ayan. So, yung ginawa nating process na yun is for discount. Ito. Kinuha muna natin yung ER, kinuha muna natin to hanggang doon sa GT, pinag-subtract natin yung ER tsaka NR, tapos minultiply natin doon sa face amount. Then, min-memory plus natin. After natin i-memory plus, yung face amount, i-minus natin doon sa nasa memory ng calcu. Ang difference lang kapag premium or discount is ito. Yung face amount plus or minus, if makikita nyo ito lang ang pagkakaiba nila. Kapag discount, ima-minus mo kasi nga dapat mas mababa yung fair value mo kaysa doon sa face amount. Kapag premium, i-add mo yung nakuha mo kanina, nakuha mo from here. Bakit? Kasi nga mas mataas yung fair value kaysa sa face amount kapag premium. So now, gawin naman natin yung amortization table. Here is the date, the interest received, interest income, amortization, and yung carrying value or CV. First, copy ko muna yung mga dates. Then, pag-usapan natin yung formula bawat column. Tama, bawat column. So, dito, ang formula lang natin is yung face amount or face value multiply natin sa nominal rate. So, iyan lang yon. And same lang yung interest received dun sa kinukompute nating interest income sa trading securities. So, for interest income, ito na yung nakaless na sa interest ito yung nakaless na dito yung buong interest income mo na hindi pa nalaless or na-add yung amortization. It's equals to CV or carrying value multiply natin sa
ER or effective rate. And here naman, for our amortization, previous amortization ay previous CV less, ay dito pala, is yung ano lang, interest received less interest income. Ayan. Then, ang carrying value natin, syempre, for initial measurement, nakuha na natin. Pero dun sa subsequent measure, ito yung formula niya. Previous CV less or add. Less tayo ngayon kasi discount to. Add or less amortization. Amortization. So, apply natin to. Una, add natin for May 1 sa date of acquisition yung initial measurement. And kung mapapansin nyo pala, same lang sila ng date kung kailan magbabayad din sa first problem natin for trading securities. Nauna lang to ng isang taon, May 2020 to, yung sa previous discussion natin, May 2021. So, dito, actually, ito lang yon yung 120,000. And here naman, kukunin natin yung CV, multiply natin sa ER natin, which is 5%. Ayan. Then, ipagsasubtract lang natin yung dalawa na to, yung 142 at saka yung 120. Then, add. Nakukuha? So, ayun lang naman siya. Dito, kailangan lang natin subtract, tas dito, add. Tas dito, add. Add siya. Magiging less siya kapag premium. Baliktad pala yung sinabi ko kanina, sorry. Tapos dito, ang gagawin lang natin is, ayan, ikakopy lang natin kasi kagaya nga sabi ko kanina, ang nagiging constant lang talaga sa isang problem na bonds is yung interest income. Then, ikakopy lang natin yung mga formula here. Okay. So, 5% ko na lang gawin to kasi nag-error siya. Ayan. So, as you can see, umabot siya ng 3 million. Sa end ng ating bonds, sa end ng bond investment natin. So, ibig sabihin, tama naman yung table natin and tama yung initial measurement natin. So, ngayon, gumawa naman tayo ng mga question. First question natin, what is the total discount or premium? Pero syempre, for this, discount tayo. So, una, kukunin natin yung face value at saka yung initial measurement or yung carrying value natin. Bakit? Kasi, kung ano yung difference ng face value natin at saka ng initial measurement or carrying value natin nung una, nung acquisition, is iyon yung total ng discount or premium natin. So, for our face value, we have 3 million. Then, yung initial measurement natin, yung 2.8 million. And ito na ngayon yung total discount. Or pwede rin yung accumulated amortization for the past 3 years kasi 3 years yan. Paano natin madodouble check kung tama to? Siyempre, dahil nasa Excel naman tayo, madali lang mag-double check. Alt sum lang natin to. And dapat, pareho kayo ng makukuhang sagot. Kapag tinotal mo yung amortization, dapat equal siya sa total discount natin. Next, what is the accumulated
amortization for 2020. Ayan, may butal na. So una, nakikita natin, wala tayo talagang for December. Kagaya ng sabi ko sa inyo, lagi din tayo nagre-record ng mga interest or accrued interest or accrued income kapag December 31 for our adjusting entry. And kahit dito sa amortization, nagre-record pa rin tayo ng ganon. So kapag tinanong yung accumulated amortization, dapat kasama yung hanggang December 31. So first, given na sa atin yung hanggang November 1, which is, ikakopy ko na lang yung 22,386. Ayan. And now, yung May naman, May 1, 2021. Ikakopy lang natin to kasi part nung amortization ng May 1, 2021 is yung November and December 2020. So, kukunin natin yung part na yon, which is 23,550. Paano natin makukuha? Kagaya lang din ng mga ginagamit nating formula kanina. Itong nakuha natin 23,505 is imumultiply natin kung ilang months yung difference ng November 1 sa December 31, which is 2 months. November 1 to November 30, tapos December 1 to December 31, kaya 2 months siya. So, 2/6 dahil nga semi-annual. Then, pag-a-add natin yung dalawa nito, and that would be our total accumulated amortization at 2020. Ayan. Pero halimbawa naman, ayaw mo gumawa ng halimbawa naman, sobrang daming problems na binigay sa inyo for a quiz or exam and feeling mo hindi mo siya matatapos kung lahat ng bonds at amortized cost and FBOCI is gagawan mo ng table. So, meron din tayong shortcut dyan. Amortization. Double check ko lang yung shortcut natin baka magkamali ako. Okay, tama. So, ito yung shortcut natin for amortization. So, this is equals to previous AC multiplied to 1 plus ER. Yan lang yun. Paano? Try natin i-illustrate ulit. Yung November, kung ayaw niyong gumamit ng amortization table, it is equals to yung fair value natin, which is 2,847,000, multiply natin sa ER natin, which is 5%. Tapos, yung magiging sagot dyan is, ililes mo lang sa 120,000 or yung interest natin. Same lang yung nakuha natin, di ba? And for May, para mas mabilis nyo siyang makuha nang hindi gumagamit ng table, gagamitin natin yung formula natin, which is yung previous year, yun nga, yung previous period na amortization, which is 22,300, i-multiply lang natin sa 1.05 or 1 plus ER natin. And pareho lang tayo ng makukuha. Then, iyan lang natin to ng 2/6. And i-add. Ayan. Ito yung solution kung ayaw niyong gumamit ng amortization table. Here, lagay ko lang yung formula dito para madali niyo ma-view. And that would be all for our financial asset at amortized cost. Ayan. So, we are back at nasa FBOCI na tayo, guys. Last na to. And
Kung favorite niyo yung bonds, mas magiging favorite niyo to. So, dito sa FVOCI, meron na akong kodigo sa gilid ko kasi sobrang haba nung journal entries na gagawin natin and hindi ko siya kabisado. I mean, hindi ko kabisado by year. So, ayan, para hindi ako magkamali ng ituturo sa inyo. Here, halos same problem lang dun sa trading securities natin. Ang mga binago ko lang dito is 6 year na yung bond. Tapos, 6 year na yung bonds. Meron na tayong, ay ginawa ko na siyang premium kasi napansin ko na wala pa tayong premium amortization and para for example purposes naman, then annually na siya nagpe-pay, hindi na semi-annually, okay? Tuwing December 31. So, wala na tayong accrued interest receivable for today's video. Kasi nga, for this video, hindi ko naman kayo binigyan ng ER or effective rate. So, guys, mag-i-interpolate tayo. And nagtanong din ako sa ibang mga second year and sinabi na nagbibigay nga daw ng ganitong example yung mga ibang prof. So, ituro natin ang interpolation. First, kagaya ng sabi ko, lagi kong unang ginagawa kapag ganito is ina-identify ko yung mga given. So, bigay ko muna yung mga given natin. Lagay ko siya here. Ayan. First, we have a face amount of 3 million, kagaya ng dati. Ang inibig ko lang is yung market price niya, which is naka-premium na tayo ngayon, guys. Ang market price niya is 3,200,000. And ang transaction cost natin is 25,000. Ang nominal rate natin is 9%. Ang effective rate natin is missing. And ang period natin is 6. Why? Kasi 6-year bond siya and annually siya nagpipay ng interest. First, kagaya nga ng theory natin kanina, kapag FVOCI ang financial asset, dapat naka-add yung transaction cost para makuha natin yung acquisition cost, which is equals to yung market price natin, kasi yun yung fair value natin right now, plus yung transaction cost. So, this is our acquisition cost. Acquisition cost. First, tuturuan ko muna kayo kung paano siya gawin sa Excel. Para then may pang double check tayo mamaya kung tama ba yung interpolation na pinaggagawa ko. Paano natin yan i-check? So first, ilalagay natin dito yung 3,225,000 and yung lahat ng interest natin, which is 3 million times 9%. Ayan, yung 2,700 na yan. Ilalagay lang natin here. 2,700. At pagdating dito sa 6th period natin, gagawin natin is yung face amount plus 270,000. Hindi ko na siya masyadong i-elaborate kasi hindi naman siya kailangan for quizzes or exam. So, para lang makita natin kung ano yung tama nating effective interest rate, that is 7.41. So, check natin. Here, delete ko lang to. Ay. Mamaya na natin. Alam naman na natin yung mga shortcut. Binigay ko na sa inyo kanina yan. So, wag na natin siya i-discuss here. And binigay ko na rin yung dates and yung mga label natin for amortization. Talagang ako, nilalagay ko dito yung mga formula kasi minsan kapag exam na nabablanko ko, hindi ko alam kung paano gawin yung mismong amortization table. So, pagkatapos ng exam na yun, which is yung midterms din namin ng first semester ng second year, lagi ko nang nilalagay yung mga formula dun sa taas or sa gilid kahit shortcut lang. Para nakakasanayan ko, kahit mablanko ko, hindi, kahit photographic memory lang, maalala ko yung mga formula. Pero nasa sa inyo rin naman yan. So, una, dami ko sinasabi, lagay natin yung acquisition cost dito. 3,225,000. Then, yung interest natin, which is yung 270.
Then, i-copy lang natin lahat yan. Yan. Then, yung ating carrying value, i-multiply natin sa effective rate natin, which is 7.41%. For here, lagay ko lang ng para hindi siya nag-error. Then, ima-minus lang natin yung dalawa. And dito, magla-less na tayo ng CV. Kanina, kapag discount, ina-add natin yung amortization cost doon sa carrying value. Pero dahil naka-premium tayo ngayon, yung carrying value, ima-minus naman natin sa amortization. And tingnan natin. Hindi rin ako sure kung tama ba to. And kidding lang. Sabi ko sa inyo, may kodigo na ako. So, alam ko naman na tama yan. Next, nakuha na natin kung paano siya gawin sa Excel. Ang dali, di ba? Ngayon, gawin naman natin siya kung paano nyo siya dapat gawin kapag exam or quiz nyo na. Or kung pag magsasagot kayo, which is interpolation. Kanina, tinuro ko sa inyo kung paano nyo agad malalaman kung premium ba or discount yung ating isang, kapag nakita nyo pa lang yung problem dito. Naalala nyo to? Ikapit lang natin to. Bakit? Kasi kailangan nyo rin siya for interpolation. Dahil alam na natin na premium yung bonds na meron tayo kasi mas mataas yung acquisition cost dun sa face amount. Ibig sabihin doon, dapat yung NR natin or yung nominal rate, mas mataas siya sa ER. So, kung manghuhula tayo ng percentage doon sa kung manghuhula tayo ng percentage para sa interpolation, kasi nga trial and error lang naman talaga to, sisiguraduhin natin na yung itatry natin na percentage is mas mababa sa 9%. So, for this, try natin na at 7% and at 8%. Ayan. So, kagaya lang ng ginagawa natin sa kapag mano-mano natin kinukuha yung mano-mano. Kapag gagamitin natin yung formula sa book, ganun ng initial measurement, gagawin lang natin siya. Kailangan natin yung face amount at saka yung interest received or tama, interest received siya. Then copy ko lang yung formula natin dito para hindi na ako mahirapan. Ayan. Tapos, i-change ko lang yung ER niya into 7%. Then, i-multiply lang natin to. And, i-add natin. So, ito ngayon yung carrying value na nakuha natin at 7%. Kung mapapansin nyo, mas mataas pa rin siya 3,285,000 kesa dun sa 3,225,000 na kailangan natin. So, nag-8% na ako dito kasi tansya-tansya lang naman yan. And mas kadalasan talaga ang increment natin sa panguhula, sa trial and error ng interpolation is hanggang 1% talaga para ma-less natin yung error or decimal points. So, ikakopy lang natin to, yung mismong formula na to. And here, hindi niya nakopy yung mga amount. So, dito tayo. Nilagay ko lang yung face value at saka yung interest natin. Tapos, gagawin lang natin 8% yung ating effective rate.
Ayan, kung mapapansin nyo, naka 8% na yan. Iniba ko lang yung formula natin. And kapag nakuha na natin yan, kailangan ngayon natin yung mismong acquisition cost. So, lalagay ko lang dito yung acquisition cost natin, which is 3,225,000. Next, ang formula natin dito is if may pagdi-divide tayo, ang nasa numerator natin is yung acquisition cost, which is, ligay ko muna dito yung formula para nakikita nyo bago ko i-gawin. 3,225 minus doon sa FB natin, ay FB or CV natin at 7%. And para naman sa denominator, we have CV at 7%. Ileless naman natin siya sa CV at 8%. At 8%. Yan. Ay. Here. 8 dapat din, guys. So, gagawin ko lang, yung acquisition cost natin, ileless natin sa carrying value kapag 7% yung ginamit. And then, ay, magne-negative pala siya. Una pala yung 7% kasi yun yung mas mataas. Then, yung acquisition cost. Babalik-tarin ko lang naman to. Here, lagay natin. Ayan. Then, yung carrying value natin ng 7%, tandaan nyo kung ano yung mas mataas, yun yung iano natin. Ima-minus natin sa carrying value ng at 8%. Tapos, pag di-divide lang natin yung dalawa na yan. Divide, hindi minus. And nakuha natin is 0.41. And yung 0.41 na yan, i-add natin doon sa 7 kasi yun yung highest natin. Kasi yun yung merong highest na carrying value. So, gagawin lang natin dito is 7 plus yung nakuha natin na 0.41. Ayan. Gagawin ko lang, yan na yung sagot natin, yung percentage na yan. Gagawin ko lang siyang percentage para ito na lang din yung ito na lang din yung pagbabasihan ko dun sa table. Gawin ko lang ganito and ayan. And ito na ngayon yung ating ER or effective rate. Try natin kung tama ba. Which is tama naman kasi nakuha natin yung nasa IRR. And ito, nagpareho sila. Pero may butal pa rin yan. Siyempre, hindi naman natin makukuha kasi yung exact decimal point ng lahat. Lalo na kung 2 decimal point lang yung kukunin natin. So, ilalagay natin dito yung acquisition cost. Then, yung 270 na interest. 270. Tapos, yung yung carrying value natin, ito times ulit natin sa 5. Sa 7.41%. Muntik na tayo mag 5% doon. Here. Tapos, ima-minus lang natin yung dalawa. Namumove siya. Ayan. Ito is minus lang. Inuulit ko lang yung table, guys. Ayan. Kung mapapansin nyo, may butal siya, pero that's okay.
So, ngayon, pumunta naman tayo doon sa journal entry. First, copy-paste ko muna yung first 3 journal entry na kailangan natin. Why? Kasi naturo na to dun sa trading securities. First is yung pagre-record ng acquisition at the date of acquisition and yung pagre-record ng sa pagbabayad ng interest. Now, dito tayo mag-focus. Ito, nag-copy-paste lang tayo galing dun sa table. Here siya, yung first amortization natin. And ang credit natin, ang debit natin is yung interest income and ang credit natin is yung financial cost FB through FVOCI. Kasi nga, nalalas yung financial cost natin dahil dito sa formula na to. Ito lang yan, simply. Yung ima-minus natin yung amortization para makuha natin yung carrying value. So, ganito siya kapag naka-journal entry. So, next. Ngayon, magre-record tayo ng unrealized cost. Kagaya nga dito sa detail na to ng problem, ikakopy ko na lang dito. Fair value of the bonds at the end of each year for 2021 and 2022 are 102 and 104 respectively. So, paano natin gagawin yun? Siyempre, ang una natin kukunin is yung FB o yung fair value na binigay dito ng 2021. Paano? Yung 3 million, imumultiply lang natin ng 102%. 102% kasi iyon yung nakalagay na percentage dun sa problem. Next, yung CV naman, i-compare natin siya sa CV at 2021. Ano yung CV na yun? Kukopy lang natin sa problem here. Ito, yung 3,194,000. Ayan. Then, kukunin lang natin yung difference ng dalawa. Kapag positive, gain. Kapag negative, loss. So, here, we have negative. So, meron tayong unrealized loss. Siyempre, kapag loss, babawasan natin yung financial assets. So, financial asset ulit yung nasa credit natin. Then, unrealized loss yung debit. Baliktad siya kapag unrealized gain. Unrealized gain yung nasa credit, then financial asset yung nasa debit. Then, i-copy lang natin yung 134,000. And that is how we record the changes in the fair value at the end of each year. Next, napoproblemahin natin is itong detail na to. Same siya doon sa trading securities natin, but the difference is hindi na nga siya trading security. True FVOCI na siya. So, paano nga ba kapag FVOCI? This happened noong December 1, 2022. So, ang una natin gagawin is move ko lang to. Kailangan nating hanapin kung magkano yung magiging gain or loss natin sa sale ng investment dito. So, first, ang gagawin natin is kunin natin yung carrying amount at December 1, 2022. Paano? Siyempre, ituturo ko nga. CV at December 2021. Ano na yan? Kakapi lang ulit tayo doon sa problem 2021. And i-multiply na agad natin siya ng 30%. Ayan. Kasi nga, ang nasold lang na portion ng bonds is 30%. As you can see dun sa problem. Here, 30% of the bonds were sold. Next, kukunin naman natin kung magkano yung amortization nung
bonds from nung 30% of the bonds simula nung January 1 hanggang December 1, 2022. So how? First, kunin natin yung amortization for 2022, which is 33,187.52. And i-multiply natin yan sa 30% and sa 11/12. 11/12 kasi yun yung number of months between January 1 and December 1. Here, then, dahil naka-premium amortization tayo, sa halip na mag-add, ima-minus natin yung dalawa nito and we will get 941,040 and this will be our CV at December 1, 2022. So, ang gagawin lang natin, i-input natin yan dito. Interest income. Then, yung credit financial asset through FVOCI. Then, copy lang natin yung amortization. And, lagay ko lang ulit dito yung formula natin. Kung sakali man na hindi nyo ma-realize na sa baba ko siya inuna. Kasi nga naman nauna yung journal entry. Next, ngayon na meron na tayong carrying value. Kailangan na natin kunin yung selling price. So, ang selling price natin is 3 million, yung face amount, times 30%, yung portion nung na nabenta, and times 105, and multiply to 105 as stated dun sa problem. So, meron tayong 945. Kung mapapansin nyo, yung 945, yan din yung amount dun sa first problem. Then, copy lang natin yung CV here. And isa-subtract natin yung dalawa na to. So, negative ulit. Ibig sabihin nun, meron tayong loss on sale of investment. And then, i-record lang natin. Una, yung cash, kung magkano yung cash, which is yung selling price plus accrued interest. Kagaya nga na, dahil sinabi rin sa problem na plus accrued interest yung nasold. Then, dahil loss, dito natin ilalagay yung loss on sale of investment. Then, yung financial asset, ano pa ilalagay natin dito? Yung interest income. Interest income. And yung unrealized loss. Bakit? Kasi nga, paano natin ma-realize yung loss kung nabenta na natin yung, nabenta na nga natin yung bonds. So, parang i-work back natin yung unrealized loss na yan. So, para makuha natin yung financial asset, kukunin natin yung fair value, which is yung change na fair value ng 2021, which is ito, 3,060,000. I-multiply natin yan ng 30% kasi 30% na lang yung naiwan doon sa bond. Subtract natin sa 9,000. Here, so we got 908,000. For interest income naman, paano natin kukunin yung interest income? Kukunin lang natin yung normal na interest income natin, which is 270,000. I-multiply natin sa 11/12 kasi yun pa lang yung na-accrued na interest income. Then, i-multiply ulit natin sa 30%. Laging 30% yung mga yan kasi yun lang naman nga yung nabenta. Sa unrealized loss, kukunin mo lang yung unrealized loss natin last year, which is 134,000. Tapos, multiply ulit sa 30%. Okay. Then, copy natin here yung ating
loss on sale of investment, and ang cash natin, kagaya ng sabi ko kanina, yung selling price plus yung interest income natin. So, nakuha natin yan. Double check natin. Ipag-a-add ko lang yung debit at saka yung credit para makita kung balance siya. And ayan, luckily, balance naman siya. So, proceed tayo sa next transaction natin. Which is for December 31, yung pag-entry natin for the interest. December 31, 2022. So, interest income ulit. Ay, cash muna and interest income. So, magkano yung ma-receive natin? Dito, madali na lang yan. Tandaan nyo, kung 70% yung nabenta, this means na kung 30% yung nabenta, this means na meron pang 30% na natitira sa entity. So, yung 270 na interest income natin, imumultiply lang natin yan ng 70%. And we got 189,000 for our interest income. Then, record ulit tayo ng amortization, interest income, at saka financial assets. Ganun ulit, kukunin lang natin yung amortization for December 31, 2022 and i-multiply natin siya sa 70%. Ayan. So next, kailangan ulit natin mag-record ng changes sa fair value. Kasi ang fair value na natin is umabot na ngayon ng 102%. So first, ang kailangan natin gawin is kunin yung fair value natin doon sa bonds. Siyempre, naging 70% na nga siya. So, dito nyo makikita yung kaibahan ng FVOCI doon sa Trading Securities and Amortized Cost. Talagang sa fair value siya nagkakatala. So, ang lalagay natin dito is yung FV at December 2021, which is, paano natin makukuha to? Yung fair value ulit na 360 na yung gagamitin natin. Tandaan nyo, nag-change na tayo ng fair value. So, i-disregard na natin yung carrying amount sa pagkuha ng mga other fair values. I-multiply natin sa 70%. Ayan. Then, ngayon, a-add natin ulit yung amortization para makuha natin yung carrying amount niya for 2022. Which is, kukunin ulit which is yung 23,000. Yan, na-compute na natin kanina yan. And dahil nga premium siya, i-subtract natin yung amortization. Okay. Ito na ngayon ang ating CV at December 1, December 2022. So, ngayon na nakuha na natin yung carrying value natin, hanapin naman natin yung fair value for 2022. So, lagay natin dito, FB at December 2022. Paano natin kukunin yon? 3 million multiply natin sa 70%, huwag kakalimutan kung ilan na lang yung portion ng bonds. Tapos, i-multiply natin sa 104%, which is indicated dun sa problem. And nakuha natin yung 2,184,000. Next, copy lang natin yung ating carrying value or carrying amount. And isa-subtract lang natin yung dalawa. So here, for the first time sa problem na to, we got gain, unrealized gain.
Ayan. So, i-record lang natin. Kagaya ng sabi ko, kapag gain tayo, financial asset yung nandoon sa debit side. And dyan na nagtatapos yung ating lesson for financial asset through through FVOCI or fair value through other comprehensive income.